Isang pinagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Sabayan niyo po ako, mga kapanalig. Dasalin po natin ng napakagandang dasal turo ni Bishop Papilio at ni Dr. Mike Fordo. Ito na po. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Ang napakagandang quote ni Father Hans Magdurulang ng TV Maria, September 21, after you give your yes to the will of God, do not forget you must also obey and follow the way of God. Pagkatapos daw ibigay mo ang yes mo sa ating Panginoong Hesus, huwag daw natin kakalimutan na kailangan daw nating sundin, maging matapat sa Panginoon at sundan ang mga paraan ng Diyos. Kawikaan 21, September 21 po ngayon. Hanggang ano po ito? 31. So, Kawikaan 21, versikulo 1 hanggang 31. Ito na po. Ang isipan ng hari ay parang ilog na pinagpadaloy ng Panginoon saan man niya nanaisin. Inaakala ng tao na tama ang lahat ng kanyang ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang ating motibo. Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa paghahandog. Ang mapagmataas sa tingin at palalong isipan ay kasalanan. Ganyan ang ugali ng mga taong makasalanan. Ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran, ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawala at maaring humantong sa maagang kamatayan. Ang karahasan ng masasama ang magpapahamak sa kanila, sapagkat ayaw nilang gawin ang tama. Hindi matuwid ang gawain ng taong may kasalanan, ngunit matuwid ang gawain ng taong walang kasalanan. Mas mabuti pang tumirang mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama ay asawang palaaway. Yang verse 9 na yan, kapitulo 21 sa Kawikaan o kaya Proverbs ay madalas banggitin yan ni Pastor Ed Lapis. Okay po, proceed na po ako sa verse 10. Ang masasama ay laging gustong gumawa ng masama, at sa kanilang kapwa ay wala silang awa. Kapag ang manunuya ay pinarusahan mo, ang mga mangmang ay matututo. Kapag ang marunong naman ang tinuruan mo, lalo pa siyang magiging matalino. Alam ng matuwid na Diyos kung ano ang ginagawa ng sambahayan ng masasama at parurusahan niya sila. Ang hindi pumansin sa daing ng mahirap, kapag siya naman ang dumaing ay walang lilingap. Kapag ang kapwa mo ay may galit sa iyo,
mawawala yun sa palihim na regalo. Kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa, ngunit natatakot ang masasama. Ang taong lumilihis sa karunungan ay ahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at puro pagdiriwang ay hindi yayaman, kundi lalo pang maghihirap. Kaya ingat po tayo sa paggastos, mga kapanalig. Huwag tayong gastos ng gastos. One day millionaire. Galit tayo pag may pera tayo. Pinayayaman pa natin lalo ang mga mayaman. Binibili natin ang kanilang mga produkto, serbisyo na sila na'y mayayaman. Kaya magdalawang isip. Hindi po natin sinasabing hindi magandang bumili. Ang sinasabi po natin ay kailangan pag-isipang mabuti ang mga bibilhin yan. At kailangan may kasamang disiplina. Alalahanin mo, pera yan ng Panginoon. Kaya huwag natin kakalimutan ang para sa Panginoon. Magandang magtanim para sa Panginoon. Tsak! Aani tayo ng super sagana. Verse 18, pinarurusahan ang masama at makasalanan upang iligtas ang taong matuwid. Mas mabuti pang nanirahan sa disyerto kaysa naninirahan sa bahay na kasama ang asawang magalitin at palaaway. Napakapalad ko, ang aking Reyna Rosa ay super supportive. Kaya talagang ako'y very grateful sa Panginoon. Binigyan niya ako ng katuwang ng isang Reyna Rosa. Over 31 years na kami. Sana'y pahintulutan pa kami ng Panginoon na magsama pa ng matagal sa grasya ng Panginoon. Para sa gloria ng Panginoon. Ito na po ang verse 20. Ang taong marunong ay pinaghahandaan ng kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang, winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Ang taong namumuhay sa katuwiran at kabutihan ay hahaba ang buhay. Magtatagumpay at pararangalan. Mapapasuko ng matalinong pinuno ang bayan na maraming sundalo at kaya niyang gibain ang mga pader na kanilang inaasahang tanggulan. Ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Ang taong palalo at mayabang ay makikilala mo dahil nangungutya siya at sugdulan ang kayabangan. Hinabaan ko po yung kayabangan. Kung marami kang ninanais ngunit tamad kang magtrabaho, yun ang sisira sa iyo. Ang taong tamad ay laging naghahangad na makatanggap, ngunit ang taong matuwid nagbibigay ng walang alinlangan. Ngunit ang taong matuwid ay nagbibigay ng walang alinlangan. Para manood, kaya inulit-ulit ko yung gusto kong ulitin, mga kapanalig. Verse 27. Kinasusuklaman ng Panginoon ang handog ng taong masama, lalo na kung ihandog niya ito ng may layuning masama. Patitigilin sa pagsasalita ang saksing sinungaling, ngunit ang saksing nagsasabi ng katotohanan ay pakikinggan. Ang taong masama ay hindi pinag-iisipan ang kanyang ginagawa, ngunit ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ng mabuti ang kanyang ginagawa. Last two verse, 30 and 31. Walang karunungan, pangunawa o payo ang makakapantay sa Panginoon. Amen. Kahit nakahanda na ang mga kabayo para sa labanan, ang Panginoon pa ring Jesus, binanggit ko na lang yung Panginoong Jesus, ang nagbibigay ng katagumpayan. Katagumpayan. Tagumpay ang binabanggit po dito, mga kapanalig. Ang sinare naman ni Robert Macmillan sa atin today,
Shoutout sa iyo, kaibigan Robert Macmillan, at sa iyo, Kuya Romy. At sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng nakikinig, nagbabahagi, at nagtatanim ng salita ng Diyos. 10 lessons from the book, Ignore Your Customers and They Will Go Away. The simple playbook for delivering the ultimate customer service experience by Micah Solomon. Opo, si Micah Solomon ang sumulat ng libro nito. Ito na po ang number 1. Put the customer at the center of everything you do. This means understanding their needs, wants, and expectations, and then working to exceed them. Sususugan ko lang dito sa dalawang quote ni Jeffrey Gitomer sa kanyang business analogy at si Napoleon Hill. Sabi ni business analogy ni Jeffrey Gitomer, no customer, no business. No business, no money. No money, no food. No food, walang pagkain. Ano mangyayari? Patay. Die. Si Napoleon Hill naman, subukan mong ang business mo ay walang customer ng kahit ilang araw, ilang linggo. Tignan mo kung ano mangyayari. Patay ang negosyo. Lugi ang negosyo. Sarado ang negosyo. So, pahalagaan po natin ang customer. Mahalin natin sila at paglingkurang mabuti sa ngalan ng ating Panginoong Hesus at magbigay ng kadagdagang value. Tayo dapat ay value maker. Ang going to the extra mile at golden rule ay walang tatalo dyan. Ang golden rule points you to much better thinking. That's your mental attitude. Pag sinunod mo ang golden rule, which is help to one, help to everyone. Harm to one, harm to all. And then ang extra mile naman ay magbibigay sa iyo ng positibong aksyon. Number 2, be proactive, not reactive. Don't wait for customers to come to you with problems. Anticipate their needs and take steps to prevent problems from happening in the first place. Shout out sa lahat ng aking cleaning teammates na over 12 years na po tayo. Ang ating vision ay sinasabuhay natin. We are the cleaning company that loves to serve. At ang ating mission, for your peace of mind, we leave no dirt behind. Laging nauna ang vision sa turo ni Coach Peter Newfield. Vision ay identity mo. Sino ka? So kami ay happy to serve po kaming cleaning company dito sa Regina N area. Pag sinabi ng N area ay karatig pook ng Regina, Saskatchewan. Capital city ng Regina, Saskatchewan. And then yung mission ay yung gagawin mo. Ang ginagawa ng RC Cleaning ay talagang nililinis ang lahat, pati mga gilid at likod ng pintuan at ilalim ng lamesa. Madalas hindi po nakasulat yan, pero ginagawa natin yan. Kaya special thanks. Thank you so much. I can't thank you enough. Hindi ko talagang mapigil ang pasasalamat sa inyong dalawa, Brother Harry and Brother DJ. Yes, ang aking anak na si DJ, Operations Manager ng RC Cleaning, ang magiting at napakasipag, possess great attitude si Brother Harry. Great attitude din ng aking anak na si DJ. Silang dalawa ay nakakaunawa ng harmony. Without harmony, guys,
ay magiging magulo ang samahan. At ang harmony nagsisimula sa pagiging aware ng katahimikan at respeto sa bawat isa. Number 3, be empathetic. Put yourself in your customer's shoes and try to understand their perspective. So, mahabagin. Ilagay mo daw ang sarili mo sa sapatos ng customer mo kung sila ay hindi na paglingkuran katulad sa cleaning service. Sila, dati nilang cleaning company ay talagang shortcut method, hindi ginagawa ang scope of work ng todo-todo at umuwi agad, hindi aware, walang kamalayan, ayaw niyang imulat ang kanyang mata sa kanyang ginagawa, sa kanyang quality, kaya nagdurusa ang mga customer. Kaya pag pinatawag tayo, tinatanong natin, anong issue rito? Ba't po kayo magpapalit? Ang tanong natin, usually sabi nila, ito, hindi pinupunasan ito. Bago namin pinili yan, ngayon lumang-luma na, nasisira ng todo. Itong pasimano ng bintana, patay ang mga insekto, hindi man lang binabacuum, malikod ng pintuan, at mga trim, mga hamba at mga pintuan sa ibabaw, hydraulic handles ng pintuan, hindi po nililinis. At usually, ang mga dumi ay naiipon sa baseboard, malikabok ang baseboard, malikabok ang walls, ang picture frames, and so on and so forth. So, kailangan makita natin at maunawaan natin ang pananaw ng customer. Napakadaling mag-maintain. Sabi nila, lalo si Jeffrey Gitomer, napakadaling mag-maintain ng customer pero napakahirap manligaw, magpayes sa bagong customer. So, pag ginagawa natin ng tama at ang motivation natin pag tayo ang naglilinis, mga kapanalig ko sa RC Cleaning, ginagawa natin yan dahil ang nagmamay-ari ng building nating nililinisan ay si Lord Jesus Christ. So, kaya natin nililinis ng todo kasi mahal na mahal natin ang Panginoong Jesus. Takot tayong siya ay magalit dahil the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nasa Psalms 111 verse 10. Number 4, be timely and responsive. Customer don't want to have wait a long time to get help. Respond to their inquiries as quickly as possible. Kaya nga may call center na eh. At napakahalaga na pagsasagot tayo sa telepono, naka-smile tayo, hindi nakikita ng customer pero nararamdaman na we are happy to serve. At maging timely. Napakaganda na laging may alam mo ang perfect time, at ang perfect time ay now. Pag sumagot ka sa telepono, alamin mo agad ang pangangailangan at umaksyon ka agad, hindi mamaya na. Ang customer ay hindi pinag-aantay. Narinig ko yan nung sinundo kami dito sa Degelman. Sabi ng coordinator naming Pinoy na pumanaw na I think over 7 years ago. Sabi niya, masama, hindi maganda ang pinag-aantay ang employer. So, hindi dapat natin pinag-aantay ang customer. Na lalo na long time, tumugon agad. Kung hindi mo kayang sagutin ang tanong, may I get back to you? Magtanong ka ng, magsabi ka ng hindi ko alam ang tanong mo, madam, sir, pero tatanong ko ang kinaukulan at we will get back to you as soon as we can. Pag yan ang sinabi mo, sure, sasabihin sa'yo ng customer, ang laki na ng puntos mo agad. And then number 5, be honest and transparent. Don't try to sugarcoat things or make promises you can't keep. That don't or make promises that you cannot keep. Be honest with your customers, even
if it is not what they want to hear. Kahit na ayaw nilang mapakinggan, yung halimbawa pinagagawa sa yung super delikado na talagang mahirap ng halimbawa manchang-mancha na sa cleaning, manchang-mancha na, kailangan sabihin mo in a polite way, manchang-mancha na po yan, at sinabi niyo po nung tinanong mong gaano nakatagal yung mancha na yan sa carpet o kaya dyan sa flooring ninyo, ay napakatagal na, ibig sabihin stubborn stain na yan, ibig sabihin talagang mahirap nang tanggalin yung mancha na yan. So kailangan sabihin mo yun, huwag mo ipangakong tatanggalin namin, pero nung tatapos ang trabaho hindi natanggal, ikaw ang tatanggalin. Agree? Kaya maging honest, maging transparent, huwag mong i-sugarcoat ang mga bagay, at huwag kang mag-promise na hindi mo kayang ibigay. Sabi ni General Pompey sa movie na napakagandang movie ni Julius Caesar, siya ay naging emperador ng Roma. Alam niyo na ang istorya niya, di ba? Si Julius Caesar, sabi ni General Pompey, kung meron kang ipinangako, gawin mo whatever it takes. Gawin mo whatever it takes. Number 6, be consistent. Deliver the same level of service every time, no matter who the customer is or what their issue is. Ang definition po ng consistent sa napakagandang quote na lagi kong binabasa din ay consistency is what transform average into excellence. Ulitin natin sabay-sabay. Consistency is what transform average into excellence. Number 7. Be personal. Don't treat your customer like numbers. Get to know them and build relationship with them. Ang building relationship ay napakaganda at sinasabuyan ng BNI. Ang BNI, Business Networking International. Kung nandito po kayo sa Regina, kung nagbi-business po kayo, iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa Big Visitors Day sa 7 Oaks, 11 a.m. hanggang 1 p.m. 2 hours ng networking. Malalaman nyo kung ano ang ginagawa ng BNI. At hindi po kami nagbebenta. Ang BNI hindi nagbebenta ng produkto, ng serbisyo. Ang BNI hindi MLM, multi-level marketing. Hindi po. Malalaman nyo kung ano ang BNI pag nag-Google search kayo na BNI Business Networking International. Malalaman nyo mula pa noong 1986 at 7,000 BNI chapter sa buong mundo. Lumalaki sa Pilipinas ang BNI. Nasa Google search ko nung nasa Pilipinas ako last May, ang Google Cebu, ano tawag dito, BNI Cebu at BNI Iloilo at iba pa. Pero malaki na sa BNI Cavite at saka sa Taguig. Hopefully makarating na rin sa Norte. Dahil nung sinerch ko, wala pa sa Norte, particular sa Pangasinan ang BNI. Number 8, go the extra mile. Don't just do what's expected of you. Go above and beyond to make sure your customers are happy. Kailangan yan ang prime target mo, na maging happy ang customer mo. Pag happy customer, ibig sabihin, tatangkilikin ka pa, magiging campaign manager mo sila. Yes, magiging campaign manager mo ang mga happy customers. Ang mga customers ngayon mautak na, matatalino, ginugoogle ka, tinitignan ng mga reviews mo kung
paano ka manilbihan, kung paano kagaling ang iyong produkto. Hindi lang tumitingin sa presyo yan. Tumitingin sila sa mga Google reviews. At pumunta sa extra mile. Bakit? Sabi ni John C. Maxwell. Dahil walang traffic sa extra mile. Ibig sabihin, kukunti lang kasi ang pumupunta sa extra mile. Kasi usually dito sa first mile, nagtitipon-tipon, nagsisiksiksikan, kaya marami ang nagagawa ng oportunidad. Doon sa kabilang mile ay walang traffic. Dahil yung kabilang mile, ibig sabihin ay extra effort, initiative, awesome resource producer ka, difference maker ka, at hindi ka na kailangang utusan, hindi ka pako. Yes, hindi ka pako na kailangan pukpukin para kumilos. Hindi po tayo pako, mga kapanalig. Tayo'y tao, tayo'y mayroong isipan, tayo'y may damdamin. So, yung isipan at damdamin, pag pinagsama yan para sa gloria ng Panginoon, ay magtatagumpay ka, kapanalig. Kailangan pumunta ka sa extra mile. Dahil ang yung magiging aksyon ay panay positibo pagka extra mile. Kasi naniniwala ka na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay magpo-provide ng kailangan mo, at God is watching us. Sabi ni Bette Midler na nasa Hawaii. Siya po'y nanirahan sa Hawaii. Amantago, ginugol ko po. At buhay na buhay pa si, I think nasa 70s na si Bette Midler. Number 9, be forgiving. Everyone makes mistakes. If a customer has a bad experience, be willing to forgive them and give them another chance. So, mahirap ito. May mga customer minsan din na talagang babawiin ng todo-todo yung mga ibinigay sa mga binabayad sa iyo. Susulitin ng todo ng ibang mga customer. Kahit imposible ipalilinis sa ng todo, pero do your best. At kailangan be forgiving, kasi sila din ay tao. Gusto lang nila talagang sulitin ng perang ibinabayad nila. Particular ang ibang lahi na hindi ko nababanggitin. Ibang lahi talagang kahit na pinaka penny or sintabo, cents, ay talagang susulitin ng todo yan. Pero like attracts like. So pagka sila ay pinuna mo, dadami pa ang mga ganong customer, dadami pa ang ganong mahirap kadil na mga tao. Pero pag sila ay biniles mo, pinatawad mo, at pinagdasal mo, release them for their highest good, sila ay parang kabuti na biglang maglalaho. Number 10, celebrate success. When you do something great for a customer, take the time to celebrate your success. This will motivate your team to keep doing great work. Ang sabi ni Jim Rohn na madalas nating sinasabi, success is not something you become. Success is something, or success is not something you pursue. Patawad po. Success is not something you pursue, but success is something you become, especially what you become for Christ. Remember, tandaan po natin, hindi importante ang nangyari. Ang importante, anong gagawin mo sa nangyari. Epictetus po yan. It is not what happens. It is what we do about it. It is how to react to it. These are just a few of the lessons that can be learned from the book Ignore Your Customers, and they will go away. If you want to deliver the ultimate customer service experience, put these lessons into practice. Here are some additional tips for delivering great customer service. Ito po, train your employees. Ang tawag namin sa amin ay mga katuwang ay teammates.
on the importance of customer service and how to deliver it effectively. Create a culture of customer service within your organization. This means making sure that everyone from the CEO to the frontline employees is committed to providing great service. Pati pagsagot sa telepono, kailangan naka-smile, kailangan nakikinig ng mabuti. May mga ibang kumpanya, admin, talagang susungitan ka eh. Dahil patawarin sila, mayroon din pinagdadaanan, kaya lang hindi nila nahihiwalay kasi yung emosyon nila ng kanilang pinagdadaanan doon sa kanilang trabaho, kaya madali silang mairita. Pero kailangan marunong kang bumalanse, at pag nasa trabaho ka, be there. Don't play at work and don't work at play, sabi ni Jim Rohn. So, ang may dadagdag ko na about success is dito sa notes ko, notes ko to nung March 1, 2018. Success must be continual practice with the past tense, or it will take wings and fly away. Kailangan i-practice, kailangan gawin ng success, kailangan maglingkod. Otherwise, lilipad dito palayo sa iyo. Ito pang idinagdag, use technology to improve your customer service. There are many tools available that can help you automate tasks, track customers' interactions, and provide better support. Ito pa, listen to your customers, get feedback on your customer service and use it to improve. Ang turo ni Coach Peter about feedback, friendly feedback is a great gift. Opo, ang friendly feedback, pag tinanong mo yung customer mo, ano pong masasabi yun sa aming serbisyo, sa aming waxing, carpet shampooing, window cleaning, pigeon dropping. So po, sa mga may balcony dito sa Regina, pinamumugaran yan ng, at nagdudumi sila ng todo dyan. Mayroon pong disease po dyan. Huwag kayong pupunta ng inyong balcony kung mayroong mga pigeons na mga droppings. Yan ay tae ng kalapati. Delikado po yan. Kami po sa RC Cleaning ay professional dyan. At alam na alam po namin ang gagawin namin dyan. Protektado namin ang aming sarili para tanggalin ang mga droppings na yan. At ginagawa namin yan professionally. So, hiningi ko po ang inyong rekomendasyon at maglilingkod kami ng tapat na tapat para sa Panginoon. Ito po ang panghuli. By following these tips, you can deliver the kind of customer service that will keep your customers coming back for more. Si Dean Graciosi, ang isa sa a few years ago, I think 2018, ko siya nasusubaybayan. Ang istorya niya ay napakaganda. Nung siya ay bata pa, hiwalay ang kanyang magulang at lumaki siya sa tatay niya. Hanggang ngayon, pinapakita pa yung bahay ng pinagtira nila. Nung panahon ng winter, sabi niya, bata pa ako, ako'y teenager at dahil malamig, hindi kaya ng aming heater ang buong bahay. So meron kaming maliit na heater. Ilalagay namin ito sa aming kubeta. Doon kami matutulog mag-ama. So, nung natuto siyang mag-business, lalo sa real estate, binibigyan niya ng regalo, gift, ang kanyang mga tenants. Yes, ang kanyang mga naupa sa kanya ng mga napakaraming apartments, condos. Sa Amerika po na sinasabi niya, binibigyan niya ng gift galing sa puso niya. Yes, kailangan tayong mga landlord. Hindi para kabig ng kabig, hindi natin madadala sa langit yan. Pati pagpapakabit ng breaker ng aircon ng customer, gusto mo pang ipasagot. Abay, napakayaman mo na, landlord. Maghunos dili po kayo.
Sa inyo po ang circuit breaker na pagkakabitan ng aircon ng inyong tenant. Sinasagot nyo na dapat yan, mga kapanalig na landlord. Maraming salamat po. Pag minahal mo ang iyong mga tenants, hindi kayo iiwan yan. Pag nataon talagang kailangan niya lumipat dahil nakabili na siya ng bahay at lilipat sa ibang lugar, nalipat ng ibang destinasyon sa trabaho, i-recommenda ka niyan. Hindi ka na yun malilimutan. Anong itinanim ay aanihin. Ano po ang uwi ninyo kahapon? September 20, episode 41. Subukan mong makita ang mga bagay patungo sa aking pananaw. So, tinitignan na po ba natin mabuti ang mga bagay na yan patungo sa pananaw ng ating Panginoong Jesucristo? Dinadala po ba natin ng lightheartedly, ng may kasiyahan sa ating puso kapag hindi nangyayari ang ating gusto at pumupunta pa rin, pinipili pa rin ang presensya ng Panginoon para tayo'y maproteksyonan, napasanin ang mga dapat nating hindi pasanin, na tayo rin ang nag-accumulate niyan ng mga hindi naman mahalaga at maraming mga kasawian, kabiguan ang mangyayari pag tayo po ay hindi nagpatulong sa ating Diyos na si Lord Jesus Christ, na pag sinusolo natin ang laban, pag dapat ipagkibit balikat immediately ang mga bagay na yan, nakala mo importante, walang halaga yan. Mas malaga si Lord Jesus Christ at bibigyan ka niya ng kagalakang, pusong kagalakan. Hindi mo sasayangin ang iyong enerhiya at mga walang halagang problema. At kaya dapat lagi nating ibubuhos ng todo ang ating energy para makita ang mga bagay lagi, patungo lagi sa pananaw ng ating Panginoong Jesucristo. Episode 42 po tayo today. Maghintay ng tahimik sa aking presensya. Maghintay ng tahimik sa aking presensya, sabi ni Lord Jesus Christ. Episode 42, September 21, sa napakagandang 365 meditation book ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoon. At ang scriptures po today, mga kapanalig, ay nasa 1 Kings chapter 19 verse 12. 19 verse 12. It says 19:12, and after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire I still small voice. And then panghuli for today, nasa Psalms chapter 5 verse 3. It says, my voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you, and I will look up. Opo, kailangan tayo mag-look up lagi. Ibig sabihin, tumingala, purihin, sambahin, pasalamatan ng ating Panginoong Hesus. Ito na po ang episode 42, September 21, sa libro ni Sarah Young, Maghintay ng tahimik sa aking presensya. Ito na po, wait quietly in my presence, while my thoughts form silently in the depths, kalaliman of your being. Do not try to rush this process, because hurry keeps you earthbound. Ang earthbound po ay papunta sa lupa. I am the creator of the entire universe. Amen. Praise God.
Purihin ka, Panginoong Hesus. Talagang kinikilala ka namin. Ikaw po talaga ang gumawa ng entire universe at perfect universe po. Ito na po ang karugtong. Yet I choose to make my humble home in your puso, in your heart. It is there where you know me most intimately. Intimately means close in a personal way. Ang ibig sabihin ng intimately, very close kayo. Gustong maging very close si Lord Jesus Christ sa atin. At dapat natin piliin siya. It is there where I speak to you in holy whispers. Ask my Spirit to quiet your mind so that you can hear. My small voice within you, I am speaking to you continually words of life, peace, love. Nag-post po ako mga kapanalig dahil yan po ang pagbasa rito. And then ito po, tune your heart to receive these messages of abundant blessing. Lay your requests before me and wait in expectation. Lay is ilatag, ibigay. At ang natutunan kong lagi ko sinishare sa aking Kuya Romy sa inyo mga kapanalig ay expect the best and the best would come because like attracts like. Law of attraction po yan. At ang mother of the law of the universe is yung the law of cause and effect. Cause ay galing sa subconscious mind, sa isip. At ang effect ay condition, resulta. Kung nag-isip ka ng hindi tama at ginawa mo yun, hindi tama ang resulta. Kung tama ang ginawa mo, ay tama rin ang bunga o ng resulta. So, magantay ng tahimik sa presensya ni Lord Jesus Christ. Yan po ang bungad niya sa atin lahat. Magantay, quietly, ng tahimik. Ang ibig sabihin niyan, tahimik means ikaw ay nakikinig ng todo sa Kanya at umaasa ng todo sa Kanya at alam mo din ang parte mo. Active participation dramatically affects our success conscious. So wait quietly in my presence, magantay ka ng tahimik sa aking presensya habang ang aking isip ay ginagawa sa pagkatahimik at kalaliman ng iyong pagkatao. Sabi ni Lord Jesus Christ ang kanyang warning sa atin lahat. Huwag natin daw madaliin itong napakagandang proseso na ito. Kasi ang pagmamadali keeps your heart earthbound. Ang pagmamadali ay ikaw ay nagkukumahog, ikaw ay naliligalig ka sa isip, naliligalig ka sa puso mo at papunta ka palusong, pababa sa earthbound, which is earthbound ay papunta sa lupa. And then ako ang lumikha ng buong universe. Pero pinili ko nang ako'y magpakababa na ang tirahan ko ay dyan sa puso mo, anak. Na yang puso mo na yan ang magpapalapit ng todo sa akin. At dyan sa puso mo na yan, anak, kinakausap kita ng mayroong kabanal-banalan na bulong. Kaya ang gagawin mo, sabi ni Lord Jesus Christ, ay hingin mo ang aking espiritu para patahimikin ang iyong isip, para marinig mo ko
ang aking katahimikang at maliit na boses within you, sa iyong pagkatao, anak. Kinakausap kita ng tuloy ng mga salitang may buhay, mga salitang may kapayapaan, mga salitang may pagmamahal. Tune, ang ibig sabihin ng tune, tune your heart. Ginugol po natin yan. What's the meaning of tune your heart in the Bible? Sabi rito, repent from any sin you have been participating and look to God's word to direct you steps. At sinusugan yan sa Psalms 51:10. Basahin po natin yan. Psalms 51:10. Awit, kapitulo 51, versikulo 10. So yan po ang ibig sabihin ng tune your heart. Ikaw ay may mababa ang loob mo, na kinikilala mo ang Panginoon mo, na minamahal mo ng todo ang Panginoon mo sa isip at sa puso mo. At tanggapin mo ang mga hindi mo mapagtantong mga biyaya, at ilatag mo ang mga request mo before me, and wait, at magantay ka na mayroong ekspektasyon, na mayroong pag-asa, super laki ng pag-asa mo, na tatanggapin mo na mangyayari ang mga dreams mo, mga goals mo, especially yan kung magpapaligaya sa ating Panginoong Hesus. At yan po ang ating episode 42. Maghintay ng tahimik sa ating presensya, mensahe ni Lord Jesus Christ. At ang awit 51, versikulo 10 ay nasa ito po, ito, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Papuri sa Panginoon. Ano ang lagi nating tatandaan? God is forever in control. Gratitude is an attitude that hooks up to the source of supply, and the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the Architect of the universe, to the spiritual core of your pagkatao. It is a phenomenon. Lessons at measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. God bless. Papuri sa Panginoon. Bye now.